Walang umaasenso sa pagiging empleyado. Yes, yan ang sinasabi ng karamihan. At sa bidyong ito ay sasabihin ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng pagiging isang empleyado. By the way, ako pala si Handy Maimot at nagsasabing napakahalaga sa buhay natin yung pagiging empleyado natin na dumaan tayo dyan. By the way, ako pala si Handy Maimot, isang entrepreneur at may ilang taon na sa pagninegosyo. At nagsasabi na napakahalaga na maging isang empleyado sa buhay natin. Yes, sasabihin ko sa bidyong ito bakit napakahalaga. Pero bago po ang lahat, may ikikwento po ako sa inyo. Ang probinsya ko po ay sa Agusan del Norte. Nung binata pa ako, edad ko noon ay 20 years old. Nagpasya ako sa sarili ko na lumuwas ng Maynila para maka-experience sa Maynila at maka-experience din ng pagtatrabaho dito sa Maynila. Sa taong din yun ay nagtatrabaho na rin ako sa lugar namin. At uso ng mga panahon yun, nung kapanahunan ko pa na magandang magtrabaho sa Maynila, mag-experience, kasi medyo malayong lugar sa amin ang Maynila. At yun, nagpunta ako ng Maynila. Pagdating ko doon, nag-apply ako ng trabaho. At yun, nalaman ko rin na hindi rin madaling mag-apply ng trabaho. Marami pang exam. Nakuha ko pala yung trabahong yun is yung sa flyers. Nagbibigay pa ng flyers. Nakapasok ako ng trabaho sa isang meat shop sa Maynila. Ang trabaho kong na-applyan ko ay isang rider. Kasi yan lang naman din ang alam ko ring trabaho is yung pagmumotor. Kasi may lisensya rin naman ako sa pagdadrive. Kaya yun ang in-applyan kong trabaho, yung rider or delivery boy sa Maynila ng karne. Nagdi-deliver ako ng mga manok, baka, baboy. At sa mga panahong yun is hindi ko pa alam kung ano yung, at nung nagkapamilya ko, ay sinubukan ko na rin magnegosyo. Hanggang ngayon, nagninegosyo ako. At ngayon, nare-realize ko na napaka-importante pala yung mga pinagdaanan ko or experience ko sa pagtatrabaho ko nung binata pa ako. Ngayong nagninegosyo na ako, may sarili na akong pinapatakbong negosyo, ay na-realize ko na mahalaga yung mga experience ko noong binata pa ako, yung nagtatrabaho pa ako nung binata pa. At ngayon, masasabi ko na napakahalaga pala ng mga experience na yun sa trabaho ko nung binata pa dahil sa mga problema or trabahong dumadating sa akin ngayon sa sarili kong negosyo. Tulad nito, dito ko na-realize na napakahalaga itong inventory. Hindi ko alam na anong gagawin dito, hindi ko na alam kung saan ang uunahin ko, anong sistema or anong pagkaayos. Kasi yung tinatrabahoan ko dati is yung malalaking or established na mga negosyo. So ngayon, naisip ko tungkol sa pag-inventory na sa ngayon kasi nahihirapan ako, naguguluhan ako kung saan ako mag-umpisa, anong dapat gawin, yun naguguluhan ako. So ngayon, umupo ako at nag-isip, ano bang gagawin ko? So ngayon, inisip ko yung mga nakaraan kong experience sa pagtatrabaho, kung ano yung ginagawa ko. At naisip ko ngayon na, oo nga pala, ganun lang pala. Napapasabi ako nga, yun pala ang dapat gawin. Yun pala ang tama. Kaya siguro ako naguguluhan dito, hindi ko nahihirapan ako kasi hindi ako sinunod. Nung naisip ko yung mga pinagdaanan kong mga trabaho nung binata pa, ayun pala yung dapat. Kaya yun Kaya nagpapasalamat ako sa mga experience ko. Experience kong trabaho nung kabinataan ko. At muli, sasabihin ko kung kayo po ay nagtatrabaho ngayon, bigyan natin ng halaga, enjoy po natin at pag-aralan natin yung tinatrabahuan natin. Kasi yung buong sistema ng negosyong yun, pag dumating sa puntong ikaw na naman ang magninegosyo, madadala ka dyan. May madadala kang aral or may matututunan ka dyan. Kagaya sa nangyari sa akin ngayon. Kaya pahalagahan natin kung ano yung mga trabaho natin ngayon at balang araw magagamit natin yan. At kung nagustuhan mo tong video to, please
follow and comment naman po dyan kung ano po yung masasabi nyo sa pagiging empleyado or ano yung mga nararanasan nyo. At hanggang dito na lang ako. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless.